Huh, grabe init guys. Alright, what's up guys? What's up mga kawasak? Kakalabas ko lang. Ano ngayon? Thursday ba ngayon? Ay oo, coding pala tayo. So kahapon di na tayo nakabiyahe guys. Kasi nga inarkila tayo. So hindi naman natuloy yung arkila ng sasakyan mismo. Anong nangyari? Ako na lang yung inarkila, no? Drive na lang. Tama ba, awis ko? Pinag-drive na lang ako ng sasakyan nila, no? Ng isang company dyan na kakilala ko. So yun, pinag-drive na lang ako hanggang Santo Tomas, Batangas, balikan. So 4 hours lang ata kami nawala o 5 hours. Alas 8 kami umalis, nakadating kami ay alas 12 o 4 hours lang. Nakadating kami dito ng company nila ulit ay ano oras yun? Alas 12 ng tanghali. Alas 8 ay di 8, 9, 10, 11, 12. 4 na oras lang kami nawala. O 12 mahigit na yun. So pinakain naman ako. Binigyan ako yung 1,000. Sabi ko pwede na yan. Kasi kapag ka ano ako ng 1.5, half day ko din yan ata or 7 hours, ganyan, or 6 hours yung 1.5 na yon, tapos 500 pa dong gas ko, ano kaya ayun, pinatos ko na, tapos hindi na ako bumiyahe after. Then mga kawasa, kakalabas lang natin, no? Tsaka hindi tayo doon kasi ako nag-i-standby. Doon, no? Kita nyo ba yan? Eh, kaso may nakapark ngayon na kotse, kaya hindi na ako nakapark dyan sa tapat niya, kasi doon sa tapat niya mismo ako nagpapark, kasi malilim dyan. Bago ako lumabas is, nandyan na yung kotse natin para pag sakay natin is hindi naman ganun kainit, no? Katulad ngayon, sobrang init. Saan ba ako makapag-park ng medyo malilim-lilim? Banda doon? Hindi. Mamaya na, baka masagi lang tayo dun. So yan, kaka-open ko lang ng apps natin. Hindi ko lang makakamagkano tayo. And yung biyahe naman natin ngayon, kung mapapansin nyo is petiks na lang, no? Kasi waiting na lang tayo, no? Pero hindi naman ibig sabihin no, na hindi na tayo bibiyahe, no? Kumbaga yung kalooban ko is nasa future na. Hindi ko pa naiisip yung present. Kumbaga excited na ako umalis, na malungkot kasi yung buhay na nakasanayan ko noon is magagawa ko na ulit. Ano, makakabalik na ulit tayo sa dati nating pamumuhay sa Japan. Nalungkot lang ang pinoproblema, hindi tayo namang problema financial. So di natin kailangan mag-grind araw-araw ng katulad nito na gising ka ng magdadrive tapos di mo alam kung kikita ka ba ng maayos o hindi. At least doon, pag may work ka, habang nagwo-work ka is passive income na yon, no? Hindi mo na kailangang isipin na kikita ba ako ng malaki ngayon, kikita ba ako ng ayos ngayon, sasapat ba, ano? Doon kasi wala, consistent na ako, na sahod mo yun na yun. Tapos pag nagka-overtime ka may plus pa. So guys, may nagtatanong sa akin kung bakit nga daw ba ako magja-Japan pa, kung hindi daw ba okay ang kitaan sa Grab. So sa akin is okay naman yung kitaan sa Grab, is ang gusto ko lang is yung mas mataas na kitaan, ano? Kumbaga kaya naman dito maka 3,000, maka 4,000 sa pag-grab. Kaso nga lang yung isipin mo na syempre araw-araw mo tong gamit, syempre may masisira at masisira dyan. Eh yung magiging abala din nun kung sakali ano, kumbaga masira kang gulong, abala na yon. Tapos ipapagawa mo pa, kaya magpapalit ka ng gulong, eh di hindi ka nakabiyahe. Tapos change oil, hindi ka naman makakabiyahe kasi maghapon niya sa kasa, almost 5 hours, 5 to 6 hours ako nag-aantay sa kasa. Tapos kung sa kalumaan naman ito, sooner or later is may masira na parts sa may makina, o edi panibagong paggawa na naman yan, gagastos ka na, tapos maaabala ka pa, hindi ka na makakatrabaho kasi nga syempre kailangan mo ipagawa, kailangan mo paglaanan ng oras, yung ganun. Tsaka ang pinopoint out ko kung bakit ako babalik ng Japan is para sa mas magandang kinabukasan, ano. So pag grab lang naman ako, sino ba naman yung aasensong ayos sa pag-grab tapos nandito ka lang sa Pilipinas, ano. Siguro yung iba, yung talagang sobrang sipag, yung 15 hours, 16 hours sa kalsada na nagbibiyahe, ano, tapos Metro Manila. So hindi ko naman kaya yung ganon. So pwede ko naman kitain yon sa 8 oras lang yung kinikita nila. So doon na lang ako sa mas madaling paraan na at least consistent nga yung sinasabi ko sa inyo, consistent yung kita. So sa mga nagtatanong dyan kung saan ba yung agency ko, is panoodin nyo lang sa mga nakaraang vlog natin. Yung mga nakamotor tayo, pupunta-punta tayo na agency, is nandun po lahat naka-upload, ano. Siguro ang hindi ko lang may sasama na pag-upload ko is kapag ka nagpidos na ako kung sakali man, kasi bala ko nun is mag-commute na lang, kasi may hirapan akong mag-parking ng motor kung saan kapag ka nandun na tayo sa venue nung pidos na yon.
So hindi ko sigurado kung magpipidos pa ako, pero balitaan ko na lang kayo guys. Kaya sa mga diyan, sa mga nagbabalak mag-Japan, pwede kayong mag-apply diyan. Hindi ko nalalagay dito. Tingnan niyo lang sa mga nakaraang vlog natin kung saan yung agency natin, at nandun naman yung biyahe ko, tinuturo ko din kung saan yung daan, kung saan yung location. So nandun yan. Kaya ako mag-Japan is for better future. May future din naman dito sa Grab, kaso nga lang is ang hirap, bugbog pa yung katawan mo. Kaya mas pinili ko na lang din na umalis sa bansa natin para sa mas mabilis na proseso ng ating buhay. Malungkot kasi danas ko na yan, 3 years ba naman ako mahigit doon. Pero nasubukan ko na din talaga dito sa Pilipinas ang dumiskarte, magtrabaho is talagang wala. Mahina yung kitaan dito, mahina yung mabagal yung proseso kung paano tayo aasenso. Hindi ko alam kung kamalian ko lang yon na umuwi agad ako, pero wala siyempre sinubukan ko lang naman dito ulit. Paano nga naman kung nagkataon, kung dito tayo umasenso, o diba hindi tayo babalik ng Japan. Kaso nga lang is kailangan nating talagang todo sipag bago ka umasenso dito. Yun naman yung mahirap, kumbaga yung katawan mo naman yung mapoporwisyo, katawan mo naman yung maaabuso sa sobrang pagsusumikap mo. Tsambahan lang dito guys, pero kung wala talaga is choice mo naman yan kung saan mo dadalhin yung buhay mo. Ako, choice ko, dito ko dinala yung buhay ko, pero nalaman ko na kung anong kinahinatnan ko dito. Kaya ngayon choice ko ulit kung saan ko ulit dadalhin yung buhay ko para sa mas magandang kinabukasan natin, para sa mas magandang mangyayari sa buhay natin, So hindi ko naman hinihikayat na ang pag-abroad is magiging successful ka, is hindi, mas mapapabilis lang yung mga kagustuhan mong mangyari sa buhay. Bukod sa mas mataas na yung sweldo, is oportunidad din na makakapunta ka ng ibang bansa. Swertehan na lang sa company na mapapasukan nyo, kung mabait ba, kung galante ba magbigay ng sahod, kung madami bang overtime, parang ganon. Kasi dito sa Pilipinas, kahit na anong tinapos mo parang ang hirap, lalo na kung sa mga hindi kilalang university ka lang nakatapos, so hindi ka papansinin ng mga sobrang gagandang company na pwede kang magtrabaho. Ayan, yung mga mahal na school like mga Lasal, yan talagang sila yung company mismo ang kumukuha ng mga estudyante dun sa Lasal pagka nakagraduate at nag-o-offer ng mataas. Pero kung sa katulad ko, sa katulad natin, sa mga nanonood dyan na graduate lang sa hindi ganun kagandang school, hindi ganun kasikat na school, hindi ganun kakilalang school, so may hirapan tayo pag kunyari katulad ko, bachelor ako, apply ako dyan, offer sa akin minimum, tangina kaya mataas lang na 100. Pero good thing na din, doon naman lahat nagsisimula sa minimum. Pero kumbaga kung i-compare mo pag nag-abroad ka, is above minimum yung sasahurin mo. Talagang kung minimum mo dito nasa 15, maganda pa nga pag maka 15, minsan 12 lang 15 sa ibang bansa siguro times 5. So depende naman sa tatrabahuhin nyo sa ibang bansa. Kung magkakatulong lang sa ibang bansa, katulong sa mga Middle East, is hindi naman ganun ka laki ang sahuran ng mga katulong sa ibang bansa. Ewan ko, depende sa bansa ha, pero pinakamaganda tsaka pinakamatipid yung nag-aalaga ng mga matatanda. Yun, kailangan yung alagaan, inaalagaan yung matanda at mas sumaba yung buhay para mas mahaba yung term ng mo, ng income mo dun. Habang buhay yung matanda, edi kumikita ka. Pag natsugi yan, wala, hahanap ka na, parang ihahanap ka ng bagong amo ulit na aalagaan. Pero ang pinakamaganda doon, inaalok yung sa akin dati ng kuya ko sa Israel. Siya daw bahala sa gastos, is hindi ko pinatos. Ang gusto ko kasi yung lalabas sa papasok sa umaga, lalabas sa hapon, may overtime pagkaganto. Yung ganun, para meron kang ibang time para sa ibang bagay na magagawa mo sa buhay mo. Unlike doon, pero quality naman yung sahod doon. Tsaka libre lahat, doon ka natitira. Libre bahay, pagkain, lahat libre na. Kumbaga yung sasahurin mo, panluho mo na lang yun, o kaya pampadala mo sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Pero ayoko nang ganun. Gusto ko yung papasok lang sa umaga, lalabas sa hapon, mag-OT kung meron, papasukin ng Sabado o Linggo kapag may rush. Yung mga ganun lang, 'di ba, may bonus,
tapos may long weekend, yung mga ganun guys. So isipin nyo mabuti saan nyo papupuntahin yung buhay nyo, kung sa paganda ba or sa pababa, ano. So itong vlog natin ito, hindi na naging biyahe vlog, no, hindi na naging grab vlog, kumbaga naging ano ko na sa inyo, naging payo as OFW na umuwi na Pilipinas at nag-umpisa ulit dito. Madaming pagkakamali kasi naisip ko talaga kung hindi ka magne-negosyo sa Pilipinas is hindi ka naman aasenso talaga. Kung OFW ka tapos uwi ka sa Pilipinas, wala kang negosyo, wala, hindi ka mabubuhay ng maayos guys. Kumbaga mabubuhay ka man is buhay ka na nga lang, pero kung mag-establish ka ng negosyo habang nasa ibang bansa ka, yun ang pinakamaganda. Kumbaga dapat may kapartner ka dito sa Pilipinas na ikaw ang magiging financer, tapos siya yung gagalaw dito. Establish niya negosyo. Pag nag-click, okay na, at sure ball ng mabubuhay ka ng maayos sa Pilipinas, saka ka umuwi. O diba? Ako, baka naman sabihin nyo na ikaw nga, hindi umasenso, no? Umuwi ka eh, tapos sasabihan mo kaming ganyan. Sa akin lang, yun na nga yung pagkakamali ko. Pinapoint out ko lang kung ano yung mga possible na dapat nyong gawin. Hindi ko naman sinasabing ito naman talaga yung dapat nyong gawin, hindi. Kumbaga idea lang, no? So napakahirap dito sa Pilipinas, kaya nung sabi nga ni Tikboy, yung mga umuuwi na OFW na mga kasamahan namin dun is gusto na ulit magsibali ka ng Japan kasi nga sobrang hirap talaga ng buhay dito, ano. So nasa akin naman yun, kasi may hirapan ka lang naman sa buhay kung mataas yung pangarap mo, mataas yung kagustuhan mong marating sa buhay, tapos hindi mo maabot dito sa Pilipinas. So dun ka may hirapan. Pero kung inanantyalan mo lang yung buhay mo, okay na ako sa kita kong to, okay na ako, buhay na ako, wala akong problema, wala akong sakit, okay na, goods yun, wala ka na po problemahin dito, okay ka na sa Pilipinas. Pero kung katulad ko na ang gusto ko talaga ay lumago yung buhay ko, I mean maging wealthy, hindi naman sobrang karangyaan, pero yung masasabi ko na oh, this is I want in my life, yung ganon, bibili ko gusto ko, makakain ako kung saan ko gusto. Pag nagkasakit ako, may pampa-hospital ako, hindi ako mag-worry. So yun yung mga gusto kong buhay na hindi ko naman kayang gawin dito sa Pilipinas. Kaya I decided to going back to Japan again. At yun, tiisin na lang ang lungkot at doon na lang mag-ipon, and then at the same time magbaka-bakasyon na lang sa Pilipinas. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako doon. Itong kontrata kong to ay 2 taon lang, pero pwede naman ako mag-renew another year, ganon. Or hindi ko alam kung anong sunod na taon na renew nun, kung 5 years ba or something else. Yung ganon, ay nako, ang haba ng mga sinasabi ko kasi wala pa tayong pasahero, no. Tambay pogi lang tayo sa Gedli guys habang nag-aantay tayo. Alright guys, may bago tayong booking. Unang booking pala. Nagat bago. Mayroon na tayong booking guys. Standard 69 pesos. So malapit lang, oh. 300 meters ang pick up, tapos yun, no, lapit lang hatid. First booking, siguro sobrang init kaya sila nagbubook ngayon, no. Kahit na pwede naman sila mag-tricycle na lang or mag-e-bike, no. Nagbubook sila ng Grab. Tamo 69 pesos unang booking. Pwede na to. Isa wala, ikot tayo ng ikot, wala tayong pasahero, no. So guys, yung ibang Grab passenger, no, may mga modus din sila eh. Tulad nito. 'Di ba kung sa Lalamove, guys, ang mga pin location lang nila sa sa gate lang. Tapos bahala ka na maghanap. So ito naman sa Grab is parang ganun din. Hindi naman sa gate lang, medyo papasok naman pero ang layo pa. 69 pesos na nga lang, tapos wrong pin location pa. Ay nako. Kasi kaya nagiging lugi kami doon guys, kaya nagagalit din kami minsan doon. Is yung computation kasi ng pamasahe nyo is hanggang doon lang. Di bali kung isang kanto lang, okay lang yan eh, walang problema. Tulad doon, almost 500 meters pa ata yung layo mula doon sa pin location niya sa mapa. So, di ba magkano din siguro itataas? 10 piso din siguro yun, no? Or 20 pesos sa ganong kalayo. Pero wala eh. Bait tayo eh, ganito trabaho natin eh. Hindi naman natin masisisi lahat ng customer eh. Hay nako, kaya tayo pupunta nito. Hindi ko alam kung saan tayo tatambay eh. Kung saan tayo pupunta eh. Kaliwa, kanan, sige, kaliwa. So kaya na pa ako nag-rolling guys. Naka 5 kilometers na nga akong pag-ikot-ikot. Sakala ko nagka-booking 69 pesos pa. Alright. So guys, matumal ba o tanghali lang talaga ako lumabas? Kasi nung mga nakaraan, kahit alas 12, alas 11 ako lumabas, may pasahero eh. Bakit ngayon wala? Kung di pa ako umalis dun sa amin, di pa ako magkakaroon ng pasahero. Kaya ngayon, food trip na lang tayo.
Quality guys. Pag magbabaon kayo guys, wag biskwit ha. Tinapay na galing lang sa bakery. Sapat na yun. Mas masarap siya kaysa mga biskwit. Kasi yung mga biskwit nakakaumay, diba? So ito hindi. Tsaka yung binibilang ko kasing bakery is araw-araw iba yung tinda. Kunyari itong mga gantong klase ngayon, bukas yung mga klaseng ganun naman, tapos kinabukasan ganito ulit. Ang ganun, kaya hindi nakakaumay. Kaya no choice ako kung di bilhin kung ano lang yung meron sila. Ito talaga paborito ko. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero dito ko sarap na sarap. Tinapay na to. May sukal siya, may cheese, may butter. Ewan ko ano to. So isang oras tayo nasa labas oh. 69 pesos pa lang yung income natin. Ngayon na kaya ako. Bukas na ako bumiyahe. Agahan ko na lang no. At tingin nyo guys. Habahin na lang ako maglulo. Yum. Kaya pinataka na tayo ng bunga ng akasya. May bunga kasi ng akasya dito guys. Tignan natin. Positive. Bunga ng akasya. Akasya kasi yan, no? Hindi nyo ba alam? Nakakain daw to. Ito bunga ng akasya. Kinakain namin to dati, oh. Sinisip-sip-sip-sip lang. Hindi mo naman siya pwedeng lunukin yung mga ano. Kasi parang mga fiber yan sa loob. As in, malalasahan mo lang talaga yung pinakakatas niya. Pero pag tuyo na ha, pag hilaw pa, pagka yung kulay green pa, hindi mo siya makakain. Pero pag ganito na, ayoko lang kainin ngayon kasi natatakot na ako nung. Kasi nung kabataan ko, walang katakot-takot eh. Lahat, sige, subok na subok. Ultimo, nagyosi pa nga ako nung dati ng ano yung tangkay ng santol. Alam nyo ba yun? Yung gaganyan, sisindihan namin yung dulo tapos iip-ipin namin. Hindi nyo ba alam? Ganun kasama kami dati. Ang point ko naman dun is yung mga ganong part is kasama sa pagkabata namin ng mga 90s. Kasi ako 1997, so medyo abot ko pa yung mga kabataan, yung mga ginagawa ng kabataan, yung mga walang cellphone sa edad na yung buong elementary mo wala kang cellphone. Ano, parang nagka-cellphone ako noon ay grade 6. Grade 6 na ata, bigay ni kuya ko. Kuya Jason talaga lagi nagbibigay sa akin ng cellphone dati. Tsaka si Ate Tanek, pinahatan sa ngayon. So yun, kaya napakasarap nung kabataan ko at hindi ako nahuli. Ano, kumbaga yung mga trip, kung yung mga nakikita nyo ngayon sa mga Facebook, yung mga nakakamiss ng pagkabata, mga luksong baka, tapos yung hinahagis na tsinelas, tumbang preso, yung ganyan, is na anuhan ko lahat yan. Nagawa ko nung pagkabata ko guys. Ano pa ba? Yung magbabay ka katanghalian, maliligo sa ilog na hindi alam ng nanay at tatay mo, mambabayabas, tapos sa hapon naman magsasaranggola, maglalaro sa dayamihan. Yan, talagang napakakati ng balat ko dati. Kaya ngayon makati din ako. So naranasan ko yan lahat guys before nung bata ako. Kaya masasabi ko yung aking pagkabata ay napakasarap, no? Kasi ganun talaga pag mga laking probinsya, ganun yung mga gawain sa ilog, sa gubat. Kaya pag naiisip ko, wala lang, nakakamiss lang. Iba na yung mga kabataan kasi ngayon. Ang hawak ng mga kabataan yun is smartphone. Ang gusto lang maglaro sa maglaro sa cellphone, hindi maglaro sa labas. Yung physical, wala. Dati habulan, tagu-taguan. Alam niyo yung pinaka worst scenario na laro namin is yung tagu-taguan. Tapos gabi na nun, siguro part 6 or 7. Kasi maaga kami natutulog dati eh. Kasi wala naman internet, TV lang ang meron, wala ding cellphone. Maaga kami natutulog, mga alas 8 tulog na kami, alas 7. Bandang alas 6 ata yun, medyo madilim na. Tagu-taguan, tangina. Huwag kang matataya sa tagu-taguan yung ikaw yung gaganon. Tapos tatago yung mga kasamahan mo, mga kaibigan mo. Nako, asahan mo, uuwi na yung mga yan sa kanilang bahay. Hindi na yan lalabas guys, sinasabi ko sa inyo. Kaya yung pinaka the best na tagu-taguan, wag kang magiging taya kapag yung alam mong nakailang rounds na alam mong uuwi na ng mga tropa mo, no? At panigurado, pagkasubsob mo niya sa puno, pagkaganyan mo, pag nagtago sila, diretso na sila sa kailang bahay, tutulog na yun. Epekto lang walang booking guys, pero kailangan ako i-send dun sa agency eh. Kailangan ko i-print, tapos permahan, tapos papa-scan ko, tapos email ko sa kanila. Hindi ko alam. Pag di ako pinasukan nito, kasi way na ako papunta sa amin, pag di ako pinasukan ng booking hanggang bahay is bukas na tayo bumiyahe, agahan ko na lang. Pero pag pinasukan tayo, tuloy tayo. Mamaya ako ng gabi asikasuhin. Ganyan yung hirap pagka paalis ka guys. Anytime, anywhere, pwede kang tawagan ng agency sa mga ibang doc na kailangan mo i-submit. Hindi mo naman pwedeng baliwalain yun. Kailangan mo yan bago ka makaalis, no? Kailangan mo yan para ma-process yung mga papers mo, no?
So may mahal lang sa akin kaysa nga naman pumunta ako dun sa office is i-print out ko na lang, tapos pirmahan ko na, tapos yun, saka ko i-scan, tapos i-send ulit pabalik sa kanila para hindi tayo pumunta dun. Yan din naman yung kaibahan na itutulong ng technology. Pwede ng mga wireless yan. Hindi mo na kailangan na tulad dati na personal ka dapat nandun para pumirma lang ng ilang papel. Ngayon pwede nang send na lang sa'yo through email, tapos i-print, tapos permahan mo, tapos yun, i-scan mo lang, tapos padala mo ulit sa kanila through email. Ganun lang kadali. So ngayon nga, ang gamit na lang namin Messenger Diba dati Messenger hindi naman talaga priority. Kailangan email talaga. Email or text message, ganyan. Yung mga Messenger hindi priority. So ngayon, yung mga kontak-kontak namin, katulad doon sa Haponesa na nag-aayos na papers namin din, naghahawak sa amin, Messenger na din. Tapos sa agency, Messenger na din. Minsan lang sa email kapag yung mga important doc. Ganun na din kabilis ngayong mag-transact ng kung ano-ano, kahit mga documents pa yan. Unlike before, talagang ipapadala mo pa yan. Ang tawag doon, basta i-mail mo pa yan, ipapadala mo sa address na kung saan, to sa pipirmahan. Ngayon madali na lahat. As in, pag-apply nga, pwede kang mag-apply nang nasa bahay ka lang, send ka lang ng email. So madami naman tumawag sa akin. Merong sa Qatar for interview na, tapos meron sa Dubai din ata. Hindi ko naman pinasahan yung mga yun, pero bakit may tumatawag sa akin? Siguro sa sa loob ng tawag doon, na-view nila siguro yung profile ko sa Indeed ba yun? Para may account din ako dun sa Indeed din. Tapos yun, tumawag sa akin ilang Japan din. Kaso shipyard, pipinturahan yung mga barko, kaya hindi ko pinatos. Ganun din naman yung sahod. Konti lang yung pinagkaiba dun sa dati kong employer. At least dun sa dati kong employer, dati kong company, is kabisado ko na, petiks lang yung galaw. Doon sa shipyard, maghapon ka sigurong pipintura nun. Paano kung mainit pa, paano kung malamig pa, titiisin mo lahat yun. Doon sa company ko ngayon, napapasukan, yung dati ko din company, is 2 hours ka lang magpipintura. Pagka pintura mo ng 2 hours, may kapalitan ka nun. Tapos ang gagawin mo naman is magpe-prepare ka naman ng mga pipinturahan. Ganon, sa liitan lang, madaming kapalit. Kaya hindi ka masyadong masusuffocate sa pintura. Kahit naman naka-face mask ka, nakamask ka yung bilog, naka-PPE ka, is hindi mo din man may iwasan na makalanghap ng pintura. So bagay, ganun talaga ang buhay. Wala namang trabahong madali. Lahat naman yan delikado. So ingat-ingat na lang. Kaya yung boss ko, mahal na mahal yan ng mga mahal nila ang kanilang mga employee, kasi ganun sila kahigpit. Bawal ka daw magpintura ng maghapon kasi masama daw sa baga, yun sabi ng boss ko. Kaya 2 hours lang silang kaming nagpipintura doon. Minsan 2 hours sa umaga, 2 hours sa hapon. Nung kakunti pa kami. Ngayon medyo madami na kami dun Kaya ang ginawa nila is sa isang araw, isang beses ka lang magpipintura at 2 oras lang yun. Sila mga kawasak, may booking na sana ulit tayo. Malapit na ako sa bahay May booking na sana ulit tayo, kaso kinancel kasi ang traffic kanina doon, yung mga school na nadaanan ko. Punta sana ang Bacoor, na-stuck ako sa traffic. So kinancel na lang nung pasahero natin. Daming grab nakatambay So ngayon, nasikasuhin ko na muna yung kailangan nating papeles, guys. Kasi kailangan daw yun Kailangan daw hanggang bukas. Pero asikasuhin natin ngayon. Bukas ay Friday. Coding din naman tayo, hindi tayo makapag Manila, Sa bagay, hindi naman tayo nagma-Manila. Pero as ipahinga na natin ngayon, kunin natin ngayon yung ngayong araw yung rest day, Sayang lang yung gas natin, sa paglabas natin. So may tinapay naman tayo, pang merienda na lang natin sa bahay yon. So may asikasuhin lang akong papeles bago tayo magpatuloy ulit sa pagbiyahe. So maybe bukas na ako ulit bibiyahe, guys. So tatry ko talagang agahan, Agahan ko na bukas para wala lagi na akong tanghali ngayon nakakabiyahe Ewan ko ba. So sisipagan ko na ulit. Boracay na kami next week. So kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pambaon pa Boracay. So yung unang nagastos doon ay okay na naman. Naibiyahe ko na noon nung December, yung kalakasan ng December yon. Nakapag-ipon ako ng pang ticket tsaka pang hotel. So ngayon ang problemahin ko naman ay transpo. Siyempre yung mga bangka doon tsaka yung mode of transpo doon. Pag galing hotel papunta doon sa beach, ganon. Ewan ko, hindi pa naman ako nakakarating doon, kaya hindi ko pa alam yung kalakaran doon So yan, kailangan ko lang ng money, pang pocket money doon, pang gastos doon sa pagkain or transpo, ganon.
pang grab ko pa papunta ng airport. Kasi manggagaling kami sa Sukat guys doon sa tita ko sa Parañaque. Doon na kami magmumula papuntang airport. Tapos yun, airport papunta doon. Family lang naman kami guys, kaya dami tayong aasahan doon. Yan lang guys, ride safe always sa inyong lahat and peace out. Napakainit ngayon, kaya pag medyo tanghali and katarigan ng araw medyo laylo muna tayo ha sa mga riders natin dyan. Pag nakakotse is wala namang problema gaano kasi nga naka-aircon tayo. Yun nga lang sa mga riders natin dyan outdoor is ride safe sa inyong lahat. Pag medyo nahihilo, tumigil, uminom ng tubig na malamig.